Hello guys, magandang araw sa ating lahat at syempre magandang araw sa lahat na manonood ng video ito. Magandang araw sa inyo. Sa video natin yan guys, pag-usapan natin kasi maraming OFW yung nagpapahayag na magkakaroon daw ng Zero Remittance Week. Zero Remittance Week guys, Zero Remittance Week. So ibig sabihin, maraming OFW ang hindi magpapadala sa loob ng isang linggo. Gaano ba kayo kadami guys? Gaano ba kayo kadami na hindi kayo magpapadala sa loob ng isang linggo? Gaano ba kadami yung maisog Croatia na yan, na grupo na hindi magpapadala sa loob ng isang linggo? At syempre, sasamahan pa yan ng ibang mga OFW saan mang sulok ng mundo. Saan man sulok ng saan mang bansa, may makikiisa dyan. Isang linggo eh. Pero dito sa UAE, tingin ko, parang konti lang din. Pero siguro meron kasi wala pang mga sahod. Talagang hindi pa makapagpadala ng March 28 hanggang April 4. So siguro kasi wala pang mga sahod kasi ang kalamitang sahod dito nasa minsan 15. Ganon or lampas na ng 4 minsan. Pero yung iba naman monthly katapusan nakakakuha. Siguro yan kung makikiisa sila hindi sila magpapadala. Pero guys, sa tingin nyo ba malaki yung epekto niyan kung konti lang na OFW, konting porsyento lang ng OFW yung makikiisa sa Zero Remittance Week na yan? Tandaan nyo isang linggo lang yan na walang padala. Sa tingin nyo, malaki ba ang epekto niyan sa Pilipinas? Or sa pamilya nyo maapektuhan? Or baka ang gusto nyong palabasin, hindi kayo magpapadala ng March 28 hanggang April 4 kasi magpapadala na kayo ng advance. Or magpapadala kayo ng April 5 para sa pamilya nyo. Di ba? Para lang ipakita nyo sa gobyerno na nagagalit kayo. Na yung sinusuportahan yung tao, gusto nyong mapalaya, gusto nyong mapauwi ng Pilipinas, kaya nyo gagawin yan. So naninindigan na kayo nyan. Tingin nyo na naninindigan na kayo nyan. Di ba? So gaano ba karami yung OFW kung sakaling lahat ng OFW pwede hindi magpadala? Kung sakali lang kung sakaling lahat ng OFW. Pero malabo eh. Malabo na lahat ng OFW hindi magpapadala. So, eto guys posibleng epekto sa ekonomiya. Kasi yung OFW remittances ay bumubuo ng halos 9% GDP, Gross Domestic Product ng bansa. Ng bansang Pilipinas, halos 9%. Ibig sabihin, wala pang 9%. Halos 9%. Kung lahat ng OFW Zero Remittance Week. Parang hindi naman lahat. Kasi yung iba, pro-government. Alam nila yung tama na pinaglalaban nila. Alam nila na matutulungan sila ng gobyerno once na magka-problema sila sa ibang bansa. Yung mga OFW. Kayo ba? Pag nagka-problema kayo dyan sa bansa nyo na pinagtatrabahuan, tutulungan ba kayo ng pinaglalaban nyo? Tandaan nyo guys, wala na po siya sa posisyon. Tapos yung vice presidente, imbis na nasa Pilipinas, nandyan din sa Netherlands. Kung tingin nyo makakatulong sa inyo yan na Zero Remittance Week, kung tingin nyo makakatulong sa pamilya nyo yan, sa paninindigan nyo, bakit isang linggo lang? Hindi nyo pagawing guys, hanggang sa makalaya, hanggang sa makalabas ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gawin nyo na kayang 3 years hanggang 2028, hanggang sa eleksyon. Baka sakaling manalo si Vice Presidente pag tumakbo siya ng presidente sa 2028.
Doon, hanggang doon, huwag kayong magpadala sa pamilya nyo sa Pilipinas para malaki talaga yung epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi kung isang linggo lang, hindi iindahin niya ng Pinas. Hindi iindahin niya ng gobyerno. Tatawanan lang kayo niyan. Di ba? Gawin nyo gawin nyo hanggang sa makalabas ng ICC, hanggang mapauwi ng Pilipinas, doon kayo magsimula na magpadala sa pamilya nyo ng remittance. Hanggat nandyan pa sa loob ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, huwag kayong magpadala guys, huwag kayong magpapadala. Kasi paninindigan nyo yan paninindigan nyo na sinusuportahan nyo siya na gusto nyo siya mapauwi ng Pilipinas. Di ba? Sa mga OFW dyan tandaan nyo, panindigan nyo. Huwag na kayong magpadala sa pamilya nyo. Huwag nyo gawing isang linggo lang. Walang epekto sa Pinas yan. Walang epekto sa gobyerno yan. Lalo na't iilan lang kayo. Tandaan nyo yan. So, gawin nyo hanggat di pa nakakalabas, hanggat di pa nakauwi ng Pinas, huwag kayong magpadala ng remittance sa pamilya nyo. Kung totoong naninindigan kayo. Pero kung isang linggo lang, tapos sasabihin nyo sa gobyerno, ayan yung paraan nyo, zero remittance week, kasi ganyan yung ginawa nila sa tatay nyo. Guys, tandaan nyo, hindi mapupunta yan dyan si dating Pangulo kung walang kaso. Kung walang kasong hinaharap, hindi siya dyan mapupunta. Kaya siya nandyan kasi nililitis siya dahil sa sa human rights na yan, human rights violation. Kaya siya nandyan. So, ayun. So, ano ba magiging epekto niyan? Isang linggo lang, di ba? Wala. Tapos, ito pa. Gusto nyo mag-resign yung Pangulo. Para sino papalit? Yung sinusuportahan yung vice. Na wala lang ginawa, kundi puro paninira lang. Sa interview niya, sinabi niya wala siyang sinabi. Pero nang nasa rally, nung kaharap yung mga supporters, sabi niya, mag-resign na kasi wala namang naidudulot na maganda sa Pilipinas ang ating Pangulo ngayon. Tapos nang in-interview siya, sabi niya, hindi siya nagsabi na mag-resign yung Pangulo. Tingnan nyo guys, susuportahan nyo ba yung mga sinungaling? Susuportahan nyo ba yung mga tumatakbo sa batas? Para lang sa paninindigan nyo, para lang sa ipinaglalaban nyo na akala nyo tama. Susuportahan nyo ba yung mga tatakbo bilang senador na hindi naman ganun kaalam sa batas? Susuportahan nyo ba yan? Yung may mga kaso na hinaharap pero ayaw harapin. Gusto nila, takbuhan nila. Diba? So, nasa sa inyo yan guys. Nasa sa inyo yan. Nasa sa atin yan. Mga OFW, sabi nyo pa nga, hindi hawak ng gobyerno yung pera nyo. Wala silang karapatan na magdesisyon sa kinikita nating mga OFW. Tama naman kayo dyan guys. Walang karapatan ang gobyerno na magdesisyon sa mga kinikita natin. Pero yung pamilya natin sa Pinas, may karapatan sila. Kaya nasa sa inyo yan kung paano nyo gagawin yung zero remittance week na yan. Pero tingnan na lang natin kung ano magiging epekto niyan sa April 5. Tingnan natin. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Good luck sa zero remittance week nyo. Good luck sa inyong lahat guys sa zero remittance week Good luck sa inyo sa zero remittance week. Hanggang sa muli. Sana yung sinusuportahan nyo, ipaglaban kayo. Hanggang sa muli